even before the war started, the Philippine economy is already going downhill. In fact, yung pagbagsak ng ating ekonomiya, nagsimula na yan noong 2022 pa lang, nung pumasok si Marcos Jr. at tuloy-tuloy yung pagdaus-dus niyan pababa hanggang sa kasalukuyan. Bago pa nagkaroon ng gera, dumadaus-dus pababa na ang lagay ng ating ekonomiya. So kumbaga, mahihirapan silang gamitin talagang justification itong digmaan to say these things, Admar. Kasi unang-una alam ng tao, ramdam nila yung nangyayari. So they know that na hindi pwedeng gawing justification ito for that. I think the Maharlika Fund, in terms of political benefit to Marcos Jr., it's a complete failure politically kasi hindi ramdam ng tao kung saan napunta yung pera, hindi nila naramdaman kung yung pinapuntahan ng fund. Mahirap gawing palusot yan ito nangyayari sa Middle East to justify further na pangungutang, kasi magkaiba yung sitwasyon nung halimbawa ng pandemic kaysa sa sitwasyon ngayon. Yung sa sitwasyon ng pandemic, kinakailangan biglang mamili ng mga PPEs, yung mga bakuna, kailangan mamili noon. And gobyerno ang bumili. So kailangan talaga ng pondo. At nung panahon na yon, para mabilis yung response ng gobyerno ni FPRRT at the time ng utang. So justified yun. Sitwasyon ngayon iba. Ang problema ngayon is produktong petrolyo, tataas ang presyo. Alam naman natin na ang industriya ng langis sa Pilipinas ay deregulated. So ibig sabihin, ang mga industriya, yung mga iba companies, yung mga bebenta ng langis, sila nagtatakda ng presyo. Kumbaga, the market is the one that dictates the price. Yun ang nangyayari diyan. Kung meron mang intervention ng gobyerno through subsidies, ang Sisti Admar, nangongolekta tayo ng buwis, sa kada bilhin natin ng litro ng gasolina, yun yung VAT, di ba? May VAT tayo sa langis. So, kumbaga, kung gusto mong tumulong sa mga kababayan natin para maibsan yung problema na yan, pwede mong bawasan yung VAT. Hindi mo kailangan mangutang to do that. So, kumbaga, there are interventions that can be done effectively that doesn't necessitate the borrowing. So kaya hindi nila pwedeng gawing justification na mangungutang tayo kasi nga kailangan natin maghanda dahil dito sa nangyayari sa Middle East. No, because the mechanisms para maka-intervene nandiyan na. Hindi mo na kailangan mangutang. Kailangan mo lang dyan i-adjust yung tinatawag natin mga levers. Yung lever, Admar, yan yung parang mga switch. So halimbawa, kapag ang presyo ng langis humigit ng $100 per barrel, ibaba mo muna yung switch ng VAT, baba mo muna yan. Bawasan natin ang singil ng VAT para makatulong sa mga kababayan natin, may pondo naman ng gobyerno to provide subsidy kasi nga noong mga nagdaang panahon tumaas din ang presyo ng produktong petrolyo noong 2022. May mga subsidiya na nandiyan na hindi naman nangutang para to fill that. So kumbaga, hindi nila pwedeng gawing justification yang itong digmaan sa gitnang silangan to borrow more money. Ito pa pala, Admar, dadagdag ko rin. Pwede nilang din gamiting excuse. Halimbawa, yung ating mga kababayan, ating mga kaibigan dyan sa PCO, pwede nilang sabihin na, because of the war, yung ating mga growth targets, hindi natin ma-reach, hindi natin ma-attain yung ating mga goal, yung mga economic goals natin. Kumbaga, yung ekonomiya, nagkaroon ng problema, hindi dahil kay Marcos Jr., kung hindi dahil dito sa gera. Pero tandaan natin na even before the war started, the Philippine economy is already going downhill. In fact, yung pagbagsak ng ating ekonomiya, nagsimula na yan noong 2022 pa lang, nung pumasok si Marcos Jr. at tuloy-tuloy yung pagdaus-dus niyan pababa hanggang sa kasalukuyan. Bago pa nagkaroon ng gera, dumadaus-dus pababa na ang lagay ng ating ekonomiya. So kumbaga, mahihirapan silang gamitin talagang justification itong digmaan to say these things, Admar. Kasi unang-una alam ng tao, ramdam nila yung nangyayari. So they know that na hindi pwedeng gawing justification ito for that.
Opo, no? And ano na lang ang dadatnan ng susunod na administrasyon nito? Meron ka bang nakikitang trend din na pababa or nakakabawi or parang habang tumatagal lalong lumalala? And kumbaga baka at the end mabibigo pa rin yung next administration kasi sobrang lala na. I'm still optimistic, no, Admar. Nakadepende din ito sa susunod na administration kung sino ang uupo at kung anong klaseng mga polisiya ang kanilang i-implement. No? But one thing is certain is that kung ano man yung mga targets, no, for the next administration, magsisimula tayo sa mababa. Kasi sa ngayon, kung titingnan mo, ang growth natin last quarter was 3%. Ang target ng gobyerno somewhere from 4.5 to 5.5%. Sa next administration, ina-expect ko dyan na ang growth targets natin mas mababa. Mas mababa sa 5%. Magsisimula yan eh. Mababa sa 5%, tapos paakit ng paakit. Yan ang bahagyang-bahagya hanggang umabot tayo ng mga nasa kalagitnaan ng 5% to lower 6%. Um, Mas prudent yon kaysa sa ginagawa nila sa ngayon. Kasi sa ngayon, ang taas ng mga targets nila hindi nila na-reach. In part because of governance, in part because of what is going on in terms of how the government is being managed, being run, uh, also external factors, pero mostly because of internal problems, Admar. No? So, optimistic pa rin ako sa susunod na gobyerno na since papalagay ko iiwan ni Marcos Jr. ang ating ekonomiya in a really bad state. Kumbaga, aalis si Marcos Jr. no sa kumbaga tapos niya yung kanyang termino na ang ating ekonomiya ay nasa mababang lagay kumpara noong namanan niya ito kay FPRRD. So, kumbaga, kung sino man yung uupo, magsisimula ito sa mababa. Opo, at napag-uusapan na rin ngayon yung automatic na pagbawas doon sa excise tax sakaling tumaas pa at inaasahan na marami pang or sunod-sunod itong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nasaan na rito si Maharlika Fund? Yun na nga, So, Admara, isa sa mga iniisip ko, no, about tagal ko nang iniisip yung Maharlika Fund. Because ang nangyari kasi, Admar, dyan sa Maharlika Fund, they've been financing um, not necessarily programs, actually businesses, okay, na kung saan like mining, merong energy, pero there are no direct effects to the public. Explain ko na mabuti to ha. Alam mo, yung Maharlika Fund na yan, it caused a lot of controversy in the beginning. Kasi saan nila kukunin yung pera, kung saan sila i-invest yung pera. Hanggang ngayon, uh, wala akong nakitang report na publicly available na galing sa Maharlika Fund in terms of kung saan napunta yung pera, kung meron silang or income statement, no? Yung financial statements nila. Kung ikukumpara mo sa Indonesia at saka sa Temasek, no? Nung unang taon nitong mga sovereign funds na ito, meron kagad report sa publiko kung saan napunta kasi these are public funds. In our case, wala. Nalaman lang natin ito. Ako mismo nalaman ko lang ito nung sinusubaybayan ko yung mga hearings sa Senate about the Department of Finance. In-invite nila si Secretary Recto at tinanong ng mga senators kung anong nangyari sa Maharlika Fund. Doon ko lang nalalaman, at I'm pretty sure the public as well, na kung saan napunta yung fund. Now, kung ako ang nag-a-advise dyan, Admar, ang gagawin ko dyan is i-invest yan sa mga proyekto na ramdam kaagad ng tao. In particular, Admar, ang target ko dyan, kung ako magbibigay ng advice, is mag-invest sila sa mga kumpanya na nakakatulong sa pag-produce ng pagkain. Kasi pagkain is something that we need. In fact, we're the biggest importer of food in the region. Can you imagine? We're a country of more than like 100 million and we can't even feed our people. We had to import food. That is very unfortunate.
So, kumbaga, imbis na sa mining o so kung saan pa man yan, i-invest nila yung pera sa mga programa, sa mga kumpanya, mga businesses na nakakatulong at ramdam kagad ng tao. In fact, baka pwede pa nga yan, imbis na sa mga malalaking mga companies, no, kasi mayayaman na yun, mga oligarko yan, they don't need the money. Invest nila yan sa mga MSMEs para makasupport sa mga small businesses kasi nga malaki din ang job generation ng MSMEs, makatulong ka sa maliliit na negosyante. And at the same time, makatulong ka sa pagpoproduce ng pagkain. So apart from food, marami pang ibang mga sektor na pwedeng pag-interbinan yan, ano, gamitin yung Maharlika Fund. Kagaya halimbawa dito sa mga nagmo-modernize tayo ng transportation, the Maharlika Fund can help that as well. So kumbaga, ang nai-imagine ko kasi sa Maharlika Fund, bagamat makakapag-generate siya ng returns, mas malaking value ang kinakailangan na maging return sa publiko in terms of economic development. Kasi yun talaga yung goal nung fund. Hindi mo payayamanin yung oligarko at kasi ang nangyayari ngayon dyan sa Maharlika Fund, nakakatulong siya para yumaman yung mga oligarchs. Hindi yung mga oligarchs ang kailangang payamanin natin through the Maharlika Fund. Ang kailangan payamanin natin dyan, yung ordinaryong mamamayan. Yun po yan. So, kaya sa palagay ko, no, I think the Maharlika Fund, in terms of political benefit to Marcos Jr., it's a complete failure politically kasi hindi ramdam ng tao eh kung saan napunta yung pera, hindi nila naramdaman kung yung pinapuntahan ng fund. Um, Ngayon, sino man yung susunod na uupo, they had to review in terms of kung paano ma-reallocate itong pondo ng Maharlika Fund into some purpose na kung saan na makikinabang ang tao. Sa ngayon, sa palagay ko, Admar, tanongin mo ordinaryong tao, ramdam mo ba yung Maharlika Fund? They will tell you again, hindi ko mami ramdam yan. Kasi nga, yung investment choices na kinonsider dyan sa Maharlika Fund, hindi nila isinaalang-alang. Sa palagay ko hindi nila isinaalang-alang yung economic development aspect ito in a way na ramdam ng ordinaryong tao. Kasi yung investment choices nila dyan were in sectors na kung saan may mga oligarchs na nakikinabang.